Okay, praise God. At buksan po natin yung ating Biblia sa Efeso. Okay, Ephesians chapter 6, verse 12. Isang verse lang po to at loobin nawa ng Diyos na samahan at kasiyahan tayo sa ating pag-aaral. Ang sabi po diyan sa Ephesians chapter 6, verse 12, For we wrestle not against the flesh and blood, but against principality, against power, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in the high places. So tayo po'y manalangin. Father God, salamat po sa gabi ito. Coveran mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at ng Espiritu. Hugasan mo po kami sa gabi ito. Kami po panalangin na kami po ay proteksyonan mo laban sa hedge, laban sa plano ng kalaban to destroy us, to divide us. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa gabi ito, Lord God, ay maging victorious Christians. Maging mananagumpay. Sapagkat tunay nga na meron kaming adversary. Meron po kaming kalaban, Panginoon. Kalaban na hindi namin nakikita. Kalaban na nasa principalities, na ruler ng mundong ito. At nakikita po namin, Panginoon, itong mga kalaban sa high places, Lord God. At dalangin po namin, we tear down the works of the enemy in the name of Jesus, na kung po'y samahan mo to be an overcomer, be a blessed, and be a victorious Christians. Salamat po, Lord God, na kami po'y sealed, proteksyonan mo, maging yung aming pamilya ngayon nasa bahay, ingatan mo po silang lahat, proteksyonan din po sila ng banal. Sapagkat we wrestle not against the flesh and blood. At tulungan mo po ka, Lord, maging overcomer, victorious. Itago mo po yung abang lingkod at ikaw po mahayag sa aming kalabitan. Sa pangalan ni Kristo na aming Diyos. Ang lahat po ay magsabi na Amen and Amen. Praise God, praise God, praise God. Sige, pwede na po tayo mo. So yung message po na pag-uusapan natin ngayon, 4 na nakakasirang gawi na nagpapahina sa iyo. Merong 4 na gawain ang tao o ginagawa ng tao na mali na nagkukos ng ating kahinaan. Siyempre, paglabanan, pag maikipaglaban ka, hindi ka pwede dapat mahina. Amen. Pag may labanan, dapat pinaghahandaan yun. Pag may labanan, dapat yan nag-prepare ka, physically fit, mentally fit, emotional fit. Tama po ba, sister, ano? Yuri ba? Yuri, tama. Di ba, Yuri, pag meron kang battle, meron kang, laban, kailangan physically fit. Amen? Training, preparation, kondisyon. Tama, number 1 yung kondisyon. Pero sabi ng Bible, tayo ay may kalaban. Maliwanag naman sinabi sa Ephesians. For we wrestle not against the flesh and blood. Yun yung pagkakaiba ng ating labanan. Hindi sa laban. Si Yuri, lumalaban siya ng taekwondo, tama? Yung kalaban niya, nakikita niya. Pag ginamit niya ng chop, ng balibag. Diba? So, ibig sabihin, meron siya mga tactic, meron siyang technique, tama ba? May tinuturo mga technique, mga final blow, para matalo yung kalaban. Pero ito, yung kalaban mo, hindi mo makikita. Amen? So, paano ka gagawa ng tactic? Paano ka gagawa ng mga technique? Paano bibigay yung final blow? Yung kalaban mo, hindi mo nakikita. Maliwanag nung sinabi ni Pablo na tayo daw ay naikipagbuno, naikipagtunggali, hindi daw sa laman at sa buto o sa dugo. Kundi yung ating kalaban ay mga principalities, mga kapangyarihan, mga rulers, darkness ng mundong ito, at ang spiritual wickedness in the high place. Hindi po natin nakikita yun. Ngayon, kung hindi ka po prepared, lalabanan po ito, tayo po ay matatalo. Amen.
Kaya nga may 4 na bagay na ginagawa natin mali pala na nagdudulot sa atin ng panghihina. At kapag ikaw po ay walang kondisyon, hindi ka kondisyon, matatalo ka sa laban. Amen? Sigurado yun. Halimbawa, si Sister Yuri, lumaban siya ng taekwondo, meron pala siya trangkaso. Kahit gaano ang galing siya kumakate, pero hindi po siya sa kondisyon, matatalo siya ng taong kondisyon. Amen. So ngayon po ipag-uusapan natin ngayon yung bagay na yan. mga Christians ay hindi natatalo dahil malakas si Satanas. Tama ba? Ang Christian ay hindi natatalo dahil malakas si Satan. Natatalo sila dahil sa may maling nakaugalian na nagpapahina sa kanila. Amen? You are not defeated because Satan is powerful. You are defeated because you are doing the wrong habit. May mga habit po tayong ginagawa, may mga maling gawin tayo na ginagawa na nagpapahina sa atin at nagkukos ito ng ating pagkatalo. Amen. Amen. Okay, so yun yung pag-uusapan natin sa ngayon. Sabi nga dito, may mga sign po na nagiging weak na tayo mga Christians. Ano doon yung mga sign na ito? Number 1, mga pahinang Kristiyano ay madaling ma-discourage. So, malalaman mo na ikaw ay nangihina na Christians kapag ikaw ay madaling ma-discourage. Sino may katabi mo? Nadi-discourage na ba tayo? Pwede nyo pong i-scan yung yung topic natin ito. Meron tayo scanner dito. Pwede nyo siyang scan. Ano po yung topic natin? So, madali pong ma-discourage. Kapag ang isang Christians po ay nadali na siyang ma-discourage sa nangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang simbahan, sa kanyang career. So, ibig sabihin, ito po yung sign ng ating panghina. Pangalawa, nagiging powerless na tayo. Hindi na makita yung power ng Lord sa atin. Madali na tayo mag-give up, madali na tayong sumuko, madali na ipanghinaan ng loob. Pangatlo is, madali na tayong madi-focus. Madi-focus. Madali tayo madi-focus. Yung bawa, nagpe-pray ka, bila ka na nai-interrupt. Nagbabasa ka ng Bible, bila ka nai-interrupt. Ibig sabihin nun, humihina na po yung magiging Christians natin. Kapag sabi mo, ay, mag-pray ako mamaya. Hanggang sa nakatulugan na, hindi na nakapag-pray. So, nadidi-focus po tayo. Habang nagbabasa ka ng Bible, tumunog yung cellphone mo. Sino po yung nag-text? Nakakalimutan na yung Bible, text na lang ng text. So, nadidi-focus. Minsan may preaching. Cellphone ang hawak. Ako, delikado yan. Nasa church ka, tapos may preaching. Kausap ko, cellphone mo. Delikado yan. Kahit sabihin natin, tumatayo ka dito, pero di-focus ka. Si Sister po, Yuri, pag lumabang po yan, nakapokus. Tama mali. Kasi pag di-focus po yan, matatalo yan. Ano ba? Laban nilang ganyan, tapos bila siya lumingon doon. Sigurado, may sipa na siya. Tama po ba? Tama, Sister Yuri. So, kailangan pag lalaban, hindi mo papainggan yung maingay sa paligid, nakapokus ka lang doon sa kalaban mo. Hindi mo papainggan yung mga narinig mo sa paligid, nakapokus ka lang sa teknik ng kalaban mo. Amen? Kaya pag di-focus po tayo, madali po tayo matatalo. Amen po ba doon? Amen. Inconsistent. Aaten. Hindi aaten. Hindi na aaten. Hindi na aaten. So, umpisa lang umaten. Hindi na umaten. Magpipray. Hindi na magpipray. Hindi na nag-pray. Wala nang prayer. So, wala na talaga. Hindi na siya consistent. Inconsistent na po. So, madaling matukso. Ang hirap. Sabi ng bawal, ginusto pati. So, madaling na siya maten. Huli,
Prayerlessness. Wala nang prayer. Tulog lang. Nood cellphone, nood Netflix, tulog lang. So, hindi po Christians po yun. Parang hindi po yata, ang isang estudyante, masasabing estudyante, pag pumapasok sa school, nag-aaral, may assignment, tama po ba? Hindi siya estudyante kung pumapasok lang sa school. Kailangan ng estudyante nag-aaral. Diba? Pumapasa sa test, sumasagot sa teacher, diba? Recitation, yun ang estudyante. Pero ipapasok lang sa school, hindi mag-aaral, maglalaro lang, hanapin na yung crush. Ay nako, hindi po yun estudyante. Tawag doon, estudyante blues. Amen? Okay. Sabi dito, patuloy ka pa din, ano daw? Nagmamahal kay Jesus, pero nabubuhay pa din saan? Natalunan. Oh, may mga ganon po. Alam niya sa sarili niya, mahal niya ang Panginoon. Pero patuloy pa rin siyang nahuhulog sa pagkakasala. Pero mahal niya ang Diyos. Hindi pa rin siya nag-pray, pero mahal niya ang Diyos. May ganun po, tama po ba doon? Mahal niya ang Diyos, pero hindi siya nag-pray. Mahal niya ang Diyos, pero hindi siya nagbahagi ng salita ng Diyos. Mahal niya ang Diyos, pero wala siyang pakialam sa mga lost souls. Mahal niya ang Diyos, pero patuloy pa rin siya gumagawa ng kasalanan. Mahal niya ang Diyos, nangungupit siya. Mahal niya ang Diyos, nangungupit siya. Mahal niya ang Diyos, nagnanakaw siya. Pero mahal niya ang Diyos. Wala namang tao na hindi mahal ang Diyos. Amen? Kahit pa hindi ko tanongin mo, mahal nila ang Diyos. Pero, murakot. Pero mahal nila ang Diyos. Kaya ang sabi nga dito, patuloy ka pa rin nagmamahal kay Jesus, pero nabubuhay pa rin na talunan. Believing in the wicked ways. Ngayon, ano po yung mga sign na tayo ay maaring mga maling habit na ginagawa natin o maling gawi na ginagawa natin na nagpupos para tayo ay panghina. Handa na po ba tayo? Amen. Sabi na magsabi ng handa, Amen. Amen. Ay, salamat sa isa ulit. Amen. Number 1, maling gawi, hindi pagpansin sa kahalagahan ng panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung ikaw po ay Christians at you are ignoring prayer, you are ignoring Word of God, may problema po. Amen. Ano may problema natin po? Sabi ko nga kanina, isang estudyante, masasabing siya ay estudyante kapag pumapasok, nag-aaral. Magawa na assignment, naka-participate sa school, estudyante yun. Pag Christians ka po, dapat hindi yan nawawaglit sa'yo. Yung prayer life. Yung word of God. Pag yun, even dalawa doon sa dalawa na yun, ay hindi mo nagagawa yan, may problema yung Christian life natin. Amen po ba doon? Amen. Malaking problema po yun. Especially sa mga leaders. Yung leaders. Hindi mo magagampanan ang trabaho mo bilang youth leaders kung hindi ka babad sa prayer. Hindi ka nagpipray. Ini-ignore mo yung prayer life. Ini-ignore mo yung reading your Bible. Anong revelation siya makukuha mo mula sa Diyos if you're not communicating to God? Amen. Kumakanta ka dito, song leader ka, pero hindi ka naman babad sa prayer. Sabi nga ni Pastor Toki, mas maigi ang lalim kaysa sa galing. Hindi yung galing mo ang importante sa Diyos. Ipinamahalaga yun sa church. Yung pagiging excellent. Pero sa Panginoon, yung paglalim mo sa panalangin,
yung paglalim mo sa salita ng Diyos, yun yung mas gusto ng Panginoon na makita sa atin. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Marami pong magaling, pero kaunti lang ang may lalim. Sa mga tumatayo po dito, anong revelations yung makukuha natin sa Diyos kung nagkukulang tayo sa prayer, kung nagkukulang po tayo sa reading? Mag-read lang tayo pag tayo ng speaker. Mali. Dapat sa gising pa lang sa umaga, before everything else, before you open your cellphone, open your Bible. Amen? Maupo ka, manalangin ka, magdasal ka, makikita mo yung kayang gawin ng Diyos sa iyo eh. Kaya minsan na nangyari, nagpe-fail tayo sa ating leadership kasi nagpe-fail tayo sa ating devotion sa Panginoon. Kaya pag dumating yung atake ng kalaban sa buhay natin, madali tayong mapupol, madali tayong manghida kasi kinukulang tayo sa mga bagay na ito. Kaya pag ikaw po tinalaga ng Panginoon o ng leaders na ikaw po ang mag-lead dito, ikaw po ikakanta, ikaw po tutugtog, maganda po mag-practice. Amen. Pero mas maganda yung may devotion ka. Na mas maganda may panalangin ka. Mas gugustuhin ko yung hindi magaling eh. Mas gusto ko yung may lalim. Amen? Kasi naniniwala ko ng Diyos magbibigay ng anointing doon eh. Amen? Na kahit gaano ka po mag-practice, mawiwin mo yung tao, pero hindi mo mawiwin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, ang basihan po niya sa atin, yung ating paglalim. Hindi yung ating galing. Ang problema, ang gusto kasi natin, galing. Minsan nga, wala na ng galing. Wala pa rin lalim. Agree po ba tayo doon? Amen. So pag ikaw po ay Christians, leader, dapat nakikita mo sa sarili mo na ikaw ay nagdadasal, nagbabasa ng Biblia. Kaya pansinin mo na madali ka ma-discourage sa leader mo. Mapagalitan ka lang, masita ka lang, hindi ka napansin, discourage ka, di focus ka na agad. Bakit? Kasi nagkukulang ka doon sa Diyos. Amen po ba doon? Kasi nga po, salita ng Diyos ay pagkain saan? Sa Espiritu mo. Tama. At ang panalangin, yun yung hininga mo, oxygen. Kapag ikaw po ay nananalangin, you are breathing. Amen? Kumukuha ka ng hininga mula sa Diyos. Binibigyan ka ng fresh revelations ng Panginoon kapag ikaw'y nananalangin. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ikaw po ay pinapakain ng Diyos ng kanyang salita. Kaya nga sabi ni Pablo, ang tamad ay huwag pakainin. Kaya wala pong natatanggap na pagkain mula sa Diyos ang taong tamad. Pag hindi ka po nagbubuklat ng kanyang salita, anong revelations yung matatanggap mo sa Panginoon? Makukuha mo yan kay Google, makukuha mo yan kay CC, makukuha mo yan kay Meta. Wala sa Panginoon. Ang revelation na nanggagaling sa Diyos, nagsisimula sa mga tao marunong lumuhod at marunong manalangin. Amen. Amen. Gusto kasi natin galing. Mga yun, mahal ko po kayo. Mas mahalaga ang lalim kaysa sa galing. Pansinin nyo, bakit pawis na kayo? Parang hindi pa natin, parang walang nangyayari sa congregation. Kasi yung galing na nandun. Pero pag ikaw po ay may lalim, yung presence mo, yung presence ng Lord, mararamdaman na lang. Bakit? Kasi sasamahan ka ng Panginoon. Kapag ikaw ay nagdadasal, humihinga ka mula sa Diyos. Amen. Amen. Subukan mo yung isda. Alisin mo sa dagat. Ano mangyayari? Alisin sa tubig.
Tama? Ano mangyayari sa isda? Mabubuhay? Patay. Tama? So, ganun din tayo, no? Tayo, kapag po tayo ay nananalangin, tayo ay nagkakaroon ng hasang. Amen? Tayo ay nasa tubig ng Espiritu ng Panginoon. At the more na tayo ay lumalangoy sa panalangin, nakakahinga tayo. Pero kapag tayo ay inalis, yung prayer sa atin, mawawalan tayo ng hininga. Kaya Christians po na walang prayer, patay. Mahina. Bagsak. Ang Christians ay di nagbabasa ng salita ng Diyos, gutom. Ano sabi po ni Ageo, darating ang panahon ng tao ay magkakaroon ng kagutuman, hindi sa tinapay, kauhawan, hindi sa tubig, kundi sa salita ng Diyos. Darating daw yung time na yan. Kaya nga sabi doon, kung wala ang pagkain at hangin, mahihirapan ang tao na manatiling malakas. Kaya nga diba may tinuturo sa inyong proper breathing. Tama, mali? Artista ako dati. Hindi, joke lang. Hindi. Ang bawat atleta, tinuturuan po sila ng proper breathing. Pinalalakas po nila yung baga nila. Kasi sa labanan, minsan, pipilitin ka sa pinakasukdulan ng lakas mo. Kaya nga, ang unang pinitraining sa kanya, pinalalakas yung baga. So, ang isang Kristiyano, kapos ang hininga. Ang isang Kristiyano, kinakapos ng hininga, madaling matalo. Kaya nga po, kung ikaw po ay Christians, tayo po ay lingkod ng Panginoon, tayo po ay tumatayo, tumutugtog, kumakanta. Dapat hindi po nawawala sa atin ang panalangin at ang pagbabasa ng kanyang salita. Amen? Bakit? Saan tayo kukuha ng revelation? Siyempre sa Diyos. Ang Panginoon ang kinukuhaan natin ng revelasyon. Tapos sumasalok tayo ng revelation dun sa iba. Ang Diyos naman ang nagbibigay ng revelation sa atin. Agree po ba tayo doon? So para lumakas ka po bilang Christian, alam mo po yung prayer, basic. Yung reading the Bible, basic. Pero effective. Tama po ba doon? Yung mga basic things na yan, prayer, read the Bible, mga basic na yan, Christians, learnings Pero effective yan. Simple, tama po na simple, pero epektibo. Hindi mo kailangan maging theologian. Hindi mo kailangan graduate ka ng Bible school para lamang maintindihan yan. Yan lang po, sapat na. Prayer and Word of God. Amen. Pangalawa, mga maling gawin, pagpalain ka po ng Diyos. Pangalawa, patuloy na pagtanggap na makamundong influence. Narinig nyo na ba yung kunin mo ang mabuti, itapon mo yung masama? Nakarinig na kayo na? Na kapag may nagkapagkwentuhan sa'yo, sister, alam mo ba, may kukwento ko sa'yo, pakinggan mo. Kunin mo yung mabuti, itapon mo yung masama. Kasi hindi naman lahat ng kwento maganda. Kunin mo lang yung makakabuti para sa'yo. Hindi lahat na naikipag-usap sa'yo, maganda kinukwento. Kunin mo yung mabuti, itapon mo yung masama. Ang problema, minsan, ina-adapt natin yung masasama. Yung mabubuti, nakakalimutan natin yung masama yung ating natatanggap. Sabi dito, huwag mong punuan ng basura ang isip at puso mo. Huwag mo lagyan ng basura. Huwag mong hayaan na mapulyot ng isip natin ng mga bagay na nasa labas at dadalhin natin sa loob. Ano ba, may lumapit sa'yo? Alam mo ba yung pastor mo dyan? Talaga? So, papasok na sa isipan mo yung kinuwento niya. Okay, si sister. Alam mo, sister, ganito yung bagay niya. So, papakinggan mo yung mga sinasabi niya. So, sasama na rin ang loob.
Naalala ko po nung siguro mga 3 to 4 months pa lang ako Christians nun. Pagtapos namin mag-midweek dun sa dati ko pong church, yung main church namin. At tapos kami ng mga, ng 10. So, nag-ayos pa kami ng bangko. So, napaglakad ko po pa uwi na, nakita ko yung dalawang kapatiran. Mga nanay na rin. Nagkukwentuhan, nasa likod nila. Pinagkukwentuhan nila yung isang kapatiran, natulog na. Ulitin ko po May dalawang magkapatiran nagkukwentuhan. So, lumakad ako sa likod nila, hindi ako napansin kasi busy na mag-chismis, magkwentuhan. Ang pinag-uusapan nila, yung isang kapatiran din, natulog na. Nakasabay namin sa prayer, midweek. So, sabay kami natapos ng 10, lumabas kami ng 10 ng gabi sa church. Yung dalawa, hindi pa umuwi ng bahay, pero nagkukwentuhan pa sila. At ang pinag-uusapan nila, yung isang kapatiran, natulog na. Nakauwi na, natulog na. Tapos, naupo ako sa tabi nila. Ikwento ko na ito sila. Sabi ko, aham. Ay, brother, andyan ka pala. Sabi ko, yung pinag-uusapan nyo, tulog na po. Pero parang kayo dalawa, pinag-uusapan nyo pa rin siya. Minsan, sa buhay natin, yung mga sama ng loob natin, yung mga galit natin, nag-retaliate sa isip natin yun. Pumapasok sa isip natin. Yung taong kinagagalitan natin, mahimbing na natutulog. Pero tayo, kit-kit tayo sa galit. Ang sama ng loob natin, yung galit na galit tayo sa tao, maayos yung buhay. Pero ikaw po na may galit sa puso, hindi maayos yung buhay mo. Amen? Sa tingin mo ba, lalakas ka doon? Hindi. Hindi ka lalakas doon. Mahirap yung bagay na yun. Na yung taong pinagkukwentuhan ninyo, matutulog na, maganda na ang himbing, samantalang kayong dalawang ngit-ngit sa galit, at pinag-uusapan nyo siya. May sama pala kayo ng loob sa kanya. Kaya nga pinag-uusapan natin, kunin mo yung mabuti, itapon mo yung masama. Ang daming pwedeng itanim, sama pa ng loob. May kamote naman. No. May kamote, may kangkong. Pero bakit sama ng loob ang itinanim? Kaya nga sabi nga dito, ano man ang iyong pinapanood, pinakikinggan, at iyong hinahanap o ini-scroll sa cellphone, ay humuhugis ng iyong spirito. Naniniwala kayo doon? Yung pinanonood mo ngayon ng cellphone, yung pinanonood mo ngayon, yung iyong pong pinakikinggan, at yung pong ini-scroll mo, yan ang humuhugis ng kaluluwa mo. At ayoko po manira ng isang movie. Siyempre, baka sabihin nyo naman, baka matimanda tayo ng ibang bansa. Pero gusto ko lang po itong i-share sa mga, kasi tabi na po dun sa gumawa ng movie, pero gusto ko lang i-share. Yung palabas na K-pop, Demon Hunters. Napanood nyo yan? Hindi nyo napanood? Napanood ko yan. Ang ganda ng kanta. Aba, sino hindi nahook sa kanta? Ako totoo, aaminin ko nahook ko sa kanta. Ang ganda ng kanta. Pero hindi ko pala panood. Napapakinggan ko lang kasi may mga artista na kumakanta. So, na-intriga ako. So, pinakinggan ko. Ang ganda ng kanta. No more hiding. Diba ba? I'm born to be. Pero nung pinanood ko na, siyempre nahook na ako eh. Intriga na ako sa mga kanta. Sabi ko, panoorin ko nga. So, pinanood ko. Aba, nung napanood ko, kakaiba. Itong babae na to ay half demon and half human. So, ginagamit niya yung kanyang song para kalabanin yung mga demons. Yun yung storya. Half demon, ginagamit niya yung kanyang boses para kalabanin yung mga demons.
Pero habang pinanonood ko yun, pinakinggan ko, binasa ko, kasi may subtitle, yung mga lyrics o yung mga sinabi nila. Ito po yun. Number 1, sabi niya dito, our music ignite the soul and brings people together. Remember, sabi ko nga, yung kumakanta ay half demons. Tama mali? Half demon siya. Pero ang sabi niya, yung kanilang daw mga kanta ay nag-i-ignite o nag-ilihap saan? Sa kaluluwa at nag-bring sa tao sama-sama. Minsan ginagamit ni Satan yung song para makatch up yung soul. Tama bali? Yung song ginagamit ni Satan to catch up the soul ng mga nakikinig. Kaya pala marami sa atin hook na hook doon sa music. Tama? Kasi mas madaling paratingin, makatch up yung soul ng isang tao kapag siya'y napapakinggan niya yung music. Remember, yung kumanta po niyan, half demons. Anong sabi niya? Our music ignite the soul and bring people together. Sabi dito, I live two lives and try to play both sides, but I could find my own place. Meron daw siyang dalawang buhay. Either mabuti o masama. Pero pinagsasama niya raw. Pwede siya maging mabuti, pwede siya maging masama. Pero both daw yan nangyayari. Okay, tuloy pa natin. I'm done hiding, now I'm shining like a born to be. Tuloy natin. We're going. Sino nagsabi niyan? Si Satan. Sabi ni Satan, aakyat ako. Aakyatin ko. Tama? Puro ako sa taas. Kasi gusto ni Satan, siya po yung mataas. Kaya sabi niya dito, we're going. Our moment, you know we're together growing, you're gonna be golden. Ito pa maganda. You gave me your heart, now I am here for your soul. Ibinigay mo yung puso mo, ngayon kukunin ko yung kaluluwa mo. Lahat po yan ay quotes and mga song dun sa mga kanta na kinuha ko. Ito pa. The only one who I love, your sin. Ang pinakamahalaga lang sa kanya, yung pagkakasalan. Ito pa. We listen to the demons. We let them get between us. Pag nakikinig ka kay Satan, partner mo na siya. Kaya nga yung influence ng mundo, akala natin, unharmful. Kanta lang naman yan. Pero the moment na yan ay pumasok sa spirit mo, makatch up mo na yung soul mo, wala na. Pulbutin na tayo. Sorry, Pastor. Tama po? Kasi ang music na makamundo, hindi dapat pinapakinggan ng Christian. Exacto. Kaya nga ini-encourage tayo. Napipili tayo ng mga kanta na pakikinggan natin. Sa bahay namin, Amen. Salamat po sa ganun. Pipili ka ng mga song. Hooray! Hooray! Pili ka po ng mga kanta na po pwede mong pakinggan kasi yung pakikinggan mong kanta, pwede yan mag-deliver sa soul. Pwede makakulik sa spirit natin. Kaya napakahalaga, nakunin mo yung mabuti at itapon mo yung masama. Ano ka? Kung ano yung pinapanood mo? Ano ka? Kung ano yung pinakikinggan mo? At ano ka? Kung ano yung hinahanap mo sa cellphone. Sabi nga ng isang lalaki kanina, huwag mo tingnan yung search bar ko ha. Bakit kaya? Diba? Kasi ano man yung ini-score mo, ayun yung magbabahagi ng pagkatao mo. Tama po ba doon? Kapag ang ini-score mo, puro violente, puro mura, papasok sa spirit mo yan. Magiging palapura ka na din. Magiging violente ka na din.
Oo, mapanood kang Fernando po Jr., isang bala lang. So, naniniwala mo ba kayo sinasabi ko? Ano yung pinakikinggan mo? Kaya minsan yung miss ko, di ko pinanonood ng ng mga Korean. Kasi nagiging madrama. Amen. Salamat po. Nagiging madrama eh. Eh sabi ko minsan, yung kapapanood mo yan ng Netflix eh. Nagiging madrama ka. Okay, tuloy natin. Pangatlo, mabilis na po tayo. Maling gawin, number 3. Mag-isolate ng sarili palayo sa gawain ng Diyos. Sister, isolate muna tayo. Maganda po mag-isolate. Pero kung i-isolate mo yung sarili mo palayo sa church, hindi po maganda. Manghihina ka. Never kang magtatagumpay. I strongly disagree na isang Christian mag-isolate ng sarili pero wala sa loob ng church. At tinuturo ng Lord ng isolation kapag ikaw ay magdi-devotion. Pero kung ikaw mismo i-isolate mong sarili mo sa ministry, i-isolate mo ang sarili mo sa church, sa gawain ng Panginoon, you're wrong. Maling decisions po yun. Hindi ka po lalakas dyan. Yan ang magpapahina sa iyo. Naunawan po natin. Amen. Kaya pag may magsabi sa inyo, I find my own place muna. At gusto ko muna i-isolate ang aking sarili. To whom? Kanino ka mag-isolate? At bakit ka mag-isolate? Huwag niyo pong gagawin na ilayo ang sarili niyo sa ministry. Huwag niyo pong gagawin na ilayo ang sarili niyo sa church. Mas lalo po kayo magkakaproblema. Kung may problema ka sa pastor, kung may problema kayo sa akin, isumbong niyo ako sa Diyos. Sapagkat ang aking boss ay ang Diyos. Amen? Kung may problema kayo sa akin, magsumbong kayo doon. Kapag may mali naman ako, paparusahan ako nun. Baka tanggalin niya pa nga ako dito. Amen? Ang problema, may problema ka sa pastor, aalis ka sa church. Sino kawawa? Huwag pong ganun. Kung may problema ka sa pastor, may problema ka kay sister, huwag ka magka-problema sa Diyos. Tama. Amen? Amen. Problema, dadamay mo yung ministry mo. Hindi kayo nagkaintindihan ng leader. Hindi kayo nagkaintindihan ni sister. Hindi kayo nagkaintindihan ni brother. Tapos i-isolate mo yung sarili mo. Sasabihin mo, hahanapin ko muna ang aking sarili. Bakit nawala po ba? Kung nagkaroon ka po ng tampo at sama ng loob, sa mga member, di natin maiwasan kasi yan eh. Yung may magkakatampuhan sa loob ng church na pagalitan ka, nasita ka. Please naman, huwag mo namang idamay ang ministry mo sa Panginoon. Kung meron kang galit sa pastor Tinaig, sumbong mo doon sa may-ari ng church. Tama. Sumbong mo sa Diyos para pagpaluin ng Panginoon. Pero kung ikaw ipapalo, problema yun. Pangalawa, ikaw din, ang sabi ni Ed Lapis, ano ba ang isang uri ng rebellion? Ang rebellion po daw, para daw yun langaw na dumapo sa ulo. Tapos kumuha ka ng baril, binaril mo yung langaw. Yun daw ang rebellion. Ulitin ko ano daw yung rebellion? Ang rebellion daw, pinakamabis na paliwanag Sabi ni Ed Lapis, hindi po ako. Yung langaw daw, dumapo sa ulo mo. At kumuha ka ng baril at binaril mo. Yung langaw. Yun ang rebellion. Ibig sabihin, pagpatay sa sarili. Kapag po ikaw ay nagrebelde sa church, nagrebelde ka sa leader, pinatay mo sarili mo. Mga youth na nagrebelde sa magulang, pinatay mo sarili mo. Suicide yan. Kaya sinasabi sa atin dito, itong madalas natin ginagawa, kapag may problema tayo sa church, tayo natin. Aminin nyo. Totoo. Sister, ba't di ka umuwi? Papa po.
Masama daw po kay Pastor. Masama daw po kay Sister. Hindi na uso ang magtampo. Dito tama. Sino? Bawa nag-away kayo mag-asawa. Tapos yung anak mo, di mo pinakain. Diba? Nag-away mag-asawa eh. Kung bakit walang pagkain yung mga bata, nagtatampo ko sa iyo. Kung may tampo ka sa akin, wag sa anak mo. Tama. Tama, mali? Ganun dapat. Kung may tampo ka sa leader, may tampo ka kay sister, may tampo ka kay brother, huwag mo namang idama yung ministry ng Panginoon. Yung ibinigay sa iyo na ministry. Kasi minsan, ang tawag doon, pride. Pag hindi ako umatin dyan, babagsak yung church na yan. Malaki kayong kawalan sa akin pag nawala ako. Sino nagsabi? Sino nagsabi? Na pag wala ka, wala na rin ang church na ito. Actually, wala ka pa po. Nandito na ang church na to. Amen? Dahil yan sa Panginoon, dahil po yan ay sa Diyos. Tandaan niyo po, hindi naman ako nagtayo ng church na ito. Una-una, hindi ako taga rito. Hindi ko naman kayo kilala. Hindi niyo rin ako kamag-anak. So bakit na-build ang church na ito? Not my own might, on my powers. Because of that. Amen. Kaya sa Diyos po kayo magreklamo, wag sa akin. Kasi tao lang din po ako. May pagkukulang din ako, may kahinaan din. Minsan mainit din ang ulo. Pero hindi ibig sabihin yung idadamay mo na yung ministry. Ang kawawa, ay di po sa Lord po tayo, Diyos po mabay. Tuloy po natin. Sabi ng Hebreo 10:25, not neglecting to meet together as in the habit of someone, but encouraging one another in all the more as you see that day drawing near. Sabi nito, ang ganda, no? As is the habit of some. Bisan habit na eh. Yung pag nagtatampo, hindi aatin. Habit na yun eh. Kaya nga sabi ni Pablo, huwag mong kalimutan dumalo. Kasi may iba nakakalimutan. Yung iba nag-isolate. Yung iba nagtatampo. Wow. Yan ang very wrong na gagawin mo. Yung magtampo ka, lilipat ka ng church. Sabi ng pastors namin, kapag daw may pumunta sa church mo, ako, umalis ako ng church na, punta ako sa ibang church. Kasi nagtampo ako dun sa pastor namin. Lilipat ako ng church, so nagtampo ako. Pagdating mo dun sa church na yun, yung problema ang iniwasan mo dun, yun din yung problema nila dun. Tama. Same. Oo, the same lang din yun eh. Kasi ang problema, hindi naman yung church eh. Yung tao na lumipat. Amen? Meron din isang kabataan, lumapit sa pastor, yung pastor katapos ang service, sabi niya, Pastor, magpapaalam na po ako. Bakit? Ba't ka magpapaalam? Aalis na po ako sa church, di na po ko atin dito. Bigyan mo ko ng dahilan bakit ayaw mo na umatin. Kasi pastor, pag Sunday, maatin ako. Alam mo, yung iba nagpapwentuhan. Yung iba nagsiselfon lang. Tapos yung iba naman, nagkikismis lang. Iba nagbibenta pa ng tuyo. Sabi niya, iba nag-networking pa, pastor. Simbahan to, ba't ganyan yung nangyayari sa loob ng church? Sige, ganito. Okay lang ba yun? Meron ako ipagagawa sa'yo. Pagka nagawa mo yun, pwede ka nang malis. Ano po yun, pastor? Kuha ka ng basong tubig. Sunday. Atin ka sa Sunday, kumuha ka ng isang basong tubig. Pag simula ng service, gawin mo na. Ano gagawin ko? Punuin mo yung baso ng tubig. Umikot ka sa buong simbahan. Kailangan walang patak ng tubig na babagsak. Sige, pastor, gagawin ko. Next Sunday, umatin siya. Ang una niyang ginawa, kumuha ng isang basong malapit na tubig. Pinuno niya. Tapos nagsimula na yung service, naglakad siya. Iniikot niya po yung buong simbahan. Tapos, natapos na siya. Sabi niya, pastor, nagawa ko na po. Nakaikot na po ako. Sabi niya, mabuti. May tumapon ba? Wala, pastor. Nakapokus ako sa baso. Sabi niya. Walang tapon kahit isa. Nakapokus ako sa baso. Ang sabi ng pastor, habang umiikot ka, may narinig ka ba nagkukwentuhan? Wala. May nakita ka ba nagbebenta ng tuyo? Wala. May nakita ka ba nagsiselfon? Wala. Di ba sabi mo, aalis ka dahil nakita mo yun?
Oo, pero kanina nakita mo. Ano, bakit hindi mo sila nakita? Kasi nakapokus ka. Amen. Amen? Ang problema po kasi ng Christians, di focus eh. Tama. Hindi niya alam kung bakit siya pumunta sa church. Kaya ka pumunta sa church, hindi para maging sikat. Tama. Pumunta ka sa church para ikaw po ay katagpuin ang Diyos. Nakapokus ka doon. Amen? Eh kung ang focus mo lang, mapupurihan ka ng tao, hindi ka napapurihan, doon focus ka na. Pero kung ang focus mo para sa Diyos, wala kang makikita magulo, wala makikita nagpupwentuhan, kasi nakafocus ka sa ministry. Bilang Christian, para tumibay ka, focus. Hindi isolation ang sagot. Ako nga, pinapalaya sana pastor namin. Oo. Pag nagagalit sa akin yun, umayos ka na. Pero Sunday, nandun na naman. Pinahiya na ako ng pastor ako dito. Kumakanta ako kasi ayaw niya kumakanta. Buwaba ka dyan! Pero Sunday, nandun pa rin. Hindi ako nagtatanim na sa kanan loob. Makapal na ang mukha. Amen. Kasi mahal ko si Lord eh. Amen? Naniniwala ko ginagamit ng Lord yung mga leaders para patibayin lang. Kaya matibay ako. Salamat sa Diyos. Kaya kahit di ako pinapansin sa church, ayos lang. Nasanay na ako. Ito po maganda. Ecclesiastes 4:9 and 12. Sabi niya dito, 2 are better than 1 because they have a good return to their labor. If either of them fall down, one can help the other up. But pity anyone who falls, as no one can help them up. Mas mainam daw ang dalawa kaysa sa isa. Tama. Mas maraming nagagawa ang dalawa kaysa sa isa. Eh, gusto ko mag-isolate, pastor. Sabi na nga ng matalinong tao mas mahalaga pa rin yung madami kaysa sa nag-iisip. Kaya kung meron ka pong tampo sa leaders, sa ng loob mo, hindi ka napansin, hindi ka nabilhan, huwag ka magtampo. Mas maganda pa rin yung sama-sama. Amen. Maganda pa rin yung nag-unite tayo. Kapag ikaw ay bumagsak, may magtatayo sa'yo. Amen? Kapag ikaw ay nadapa, may mag-aahon sa'yo. Pero pag nag-iisa ka, nadapa ka na, walang magbabangon sa'yo. Ito pa maganda. Also, if two lie down together, will keep warm. But how can one keep warm alone? Kapag dalawa kayo, pwede kayo magpainit ng katawan. Pero pag nag-iisa ka, giginawid ka. Kasi mag-isa ka lang Though the one may be overpowered, who can defend themselves accord? A tree stand is not quickly broken. Yung strand po, yung sanga, pag tatlo yan, di kayang baliin. Pero pag mag-isa, madali yan. Kaya pag ikaw Christian, nag-isolate ka, humiwalay ka sa mga members sa church, madali ka ma-break. Kaya mga youth, mga mommies, mga daddies, kung meron man kayo, hindi may iwasan sa church, may tampo May sama ng loob. May inggit, may galit. Yan may iwasan mo. Pero payo ko lang bilang pastors ng church o leader, kung magtampo man kayo, huwag nyo namang piliin mag-isa. Amen? Sumama pa rin kayo sa marami. Gawin nyo pa rin yung ministry nyo. Huwag nyo i-isolate yung sarili nyo. Kasi pag in-isolate yung sarili nyo, ibig sabihin, magaling kayo. Hindi nyo kailangan ng ibang tao. Pero kapag kayo ay naiki-join, naikisama, alam mo yung sama ng loob, isa sandali lang yan. Naglalaho din yun. Ako madami ko sama ng loob, pero di ako malis. Tama. Alam niyo po, may kwento yan. May isang lalaki, umiyak. Sabi ng nanay niya, anak, sipa na tayo. Ayoko, mama. Masama ang loob.
Magsimba ka na. Ayoko nga eh. Magsimba ka na. Hindi pwede hindi ka magsimba. Bakit ba pinipilit niyo ako mama magsimba? Ayoko nga. Hindi nga pwede ko yung pastor. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka pwedeng sumama ng loob. Hindi ka pwedeng magtampo. Tama. Ikaw yung pastor. Ako nga po, marami akong nararamdaman. Sama ng loob, galit, frustration, pagbibintangan ka pa. Pero hindi ako umalis. Mas pinili ko pa rin ang magpatuloy sa ministry. Amen? Kasi naniniwala ako na pag wala ka namang kasalanan, ipagtatanggol ka ng Diyos. Amen? Ang dami na nag-issue sa akin dito. Pero lahat ko napatunayan na yun. Tama. Ang dami nagparatang sa akin dito. Nag-umpisa pa lang ako. Until now. May nagka-take fruit pa ng trono ko. Pinapalis ako dito. Ayos lang. Sino papaalis pa kung aawain ko? Oo, hindi tayo may pag-awal. Natin kailangan may pag-awal. Tandaan niyo po, yung mga nagplano na alisin ako sa pwesto at i-dethrone dito sa lugar na ito, wala na po sila dito. Tama. Kasi alam naman na Diyos sino ang gumagawa ng tama at sino ang hindi. Kaya yun ang pinagpapasalamat ko. Basta continuous ka lang. Pagpatuloy ka lang sa ginagawa, gawa ka pa rin ng mabuti, gawa ka pa rin ng maayos, tumulong ka pa rin sa kapwa, dumalo ka sa mga namatay. Kung taboy may sakit, gawin mo pa rin yung trabaho mo na kahit nasasaktan ka na. Ang Diyos naman nakakakita ng ginagawa mo na tama. Amen? Yung parang uling na hindi mo kayang magningas ng mag-isa ng matagal. Nakita na kayo ng uling? Di ba sinindihan mo yung uling, nag-iisa lang. O kahit paypayan mo yan, magliliyab yan. Pero mamaya, mamamatay yan. Kasi, nag-iisa lang. Pero yung isang uling, isama mo doon sa maraming uling. May tas pinapaypayan mo yan, nagliliyab yan. Tumatagal, nakakapagluto ka pa ng bulalo. Di ba? Tama ba ako doon? Kasi, tumatagal yung init pag madami. Pero pag nag-iisa ka lang, kunting paypay lang yan, mamamatay din agad. Kaya nga pag nag-iisa ka, hindi ka maglilingas ng matagal. Ganon din, kadali kang manghina kapag ikaw ay nag-iisa. Huwag kang magbukbok sa bahay mo. Yung iba nagkakantahan din, di ba? Sa walang loob ko. What? Yung iba nagpipraising, iba nagpupuri sa Panginoon, samantalang ikaw kinikikip pa yung galit mo. Okay lang sana kung totoo talaga yung nadinig mong balita eh. Eh paano mo ikaw lang nag-assume na may galit ka pala sa puso? Yan yung mahirap. Marami na po nagpatuloy niyan na mali. Maraming namamatay sa mali. Pang-apat, pag nagtatago ka ng sikretong kasalanan, Tatago eh. ay mabilis na nagpapahina sa isang isa. Mahirap yung nagtatago. Pag may tinatago kang kasalanan, malaki man o maliit, yan ang unang-unang magpapabagsak sa isang Christian. Yung preacher kapag sa umaga. Tapos, masama ka pala pagkagabi. Nagiging double standard. Pag Christians ka po, kahit nasa labas ka ng church, Christians ka. Pag pastors ka, kahit nasa gitna ka, nasa loob ka pa ng bahay mo, pastors ka. Dapat hindi nagbabago yung standards mo. Amen? Amen. Hindi pag sa simbahan ka lang mabait. Pag sa bahay, diablo pala. Diba? Dapat hindi. Dapat sabi nga ng ano ni David, no? Kaya si David ay mahal ng Diyos. Kasi meron na siyang skills and integrity. Mahalaga yung skills. Pero mas mahalaga yung integrity. Integridad sa Tagalog. Yung integridad, yun yung magdadala sa'yo sa success eh.
Kahit magaling ka sa larangan, sa profesyon mo, estudyante ka man, empleyado ka man, magaling ka sa course mo. Pero kung wala ka naman po integridad, sisirain niya yung galing mo. Tama po ba yun? Sisirain niya yung galing. Kaya nga, mahirap sa isang pastor, sa isang leader, ang merong double standard. Mahirap po yun. Ang kailangan, nabubuhay ka ng ayon sa pinapangaral. Kasi lalabas din yan. Alam niyo po ba yung yung batis? Pinakita ng batis. O ilog, o. Malalaman mong malinis siya pag binato mo ng tubig. Ay binato mo ng bato. Pag walang lumabas na putik, tama ba? Malinis yun. Eh minsan, inaalaw ng Lord na batuhin tayo ng bato para lalabas kung may burak pa. Minsan ganun eh. Minsan pag dumating tayo sa punto ng buhay natin na nababato tayo, ano ba lalabas sa atin? Burak. Ano ba yan? Algae. Tagalog kasi English. Lumot. Lumot. Ulutang ba sa tubig na malinaw yung lumot? Burak. Diba? Pagka malinis yan, kahit batuhin mo yan ng bato, malinis yan. Pero pag yan, nasa ilalim yung burak yan, pag binato mo yan, lulutang yung mga lalabas. Amen. Yun. Tuloy natin. Ang pagtatago o pag-entertain ng mali o maliit na kasalanan o malaking kasalanan ay pumapatay ng inyong intimacy, ng favor, ng anointing ng Lord sa iyo. Kapag po tayo ay gumagawa ng kasalanan, tao tayo nagkakamali, nagkakasala. Pero iba yung gumagawa. Magkaiba po yun. Yung gumagawa, intentional. Yung nakagawa, unintentional. Pero sabi nga ng iba, wala namang unintentional na sin. Lahat ng sin ay intentional. Amen? Intentional naman lahat ng sin. Kasi bago mo gawin yan, naisip mo na yan. Bago mo sabihin yan, naisip mo na yan. Kaya nga po, minsan nagkakamali tayo. Pero ayaw ng Lord yung gagawa tayo ng masama. Alam mo, mawawala sa atin yung intimacy, yung favor, tsaka yung anointing ng Diyos. Pansinin mo yung mga preachers na na-fall, nagkasala. Ang hirap makabangon ulit. Kasi nawawala na yung anointing, yung favor, tsaka yung intimacy. Bawa ikaw, song leader ka. Tapos nakagawa ka ng mali sa harapan ng asawa mo sa Panginoon. Di ba nahiya ka na lumapit sa Diyos? Nahiya akong lumapit sa Panginoon. Parang nandibiri ako sa sarili ko. Yun po yung nagagawa ng kasalanan. Sa Christians, sabi ng Panginoon, sabi ni Santiago, huwag mong labanan. Takbuhan. Huwag mo lalaban. Takbuhan. Meron isang lalaki na yun. Sabi ng doktor sa kanya, bawal ka kumain ng donut. Pag kumain ka ng isang donut, mamamatay ka. Yan ang pinagbawal ng doktor. Donut lang yun. Pag kumain ka ng donut, mamamatay ka. Kaya paglabas niya ng ospital, nagbabiyahe na siya. Naamoy niya yung donut. Bango sabi niya. Sarap ng donut pero sabi niya sa isip niya, pag kumain ako ng donut, mamamatay ako. Ngayon ginawa, sabi hindi, hihinto lang ako sa tabi ng tindahan ng donut. Binto siya doon. Inamoy-amoy niya lang yung amoy ng donut. Bawal ako kumain. Sabi niya, bawal ako kumain. Amoy-amoyin ko lang. Tapos kasi nakatiis. Sabi niya, hindi, lalapit lang muna ako doon sa tindahan. Pero hindi ako bibili. So lumapit siya sa kotse niya, tapos tumabi siya doon sa tindahan. Tinignan niya mga donut. Hindi ako pwedeng kumain ng donut, mamamatay ako. Titingnan ko lang yan, pero hindi ako bibili. Maya-maya,
Pumasok siya sa loob ng tindahan. Sabi niya, pabili nga ng donut. Sabi niya sa sarili niya, bibilhin ko yan, pero hindi ko yan kakainin. Kasi mamamatay ako dyan. Maya-maya, inamoy niya. Aamoyin ko lang naman, di ka naman kakainin eh. Inamoy niya. Sabi niya, sarap ng donut talaga. Aamoyin ko lang yan, pero hindi ko yan kakainin. Kasi mamamatay ako pag kinain ko yan. Tapos, maya-maya, sabi niya, titikman ko lang yan, pero hindi ko lulunukin. Kasi pag linunok ko yan, mamamatay ako. Ayun, patay na siya. Naubos na yung donut. So, ganun din po yung kasalanan. The more na nilalabanan mo, the more nakakasala. Ang payo, tumakbo. Huwag mo labanan. Amen? Amen. Hindi ka naman pinapalaban ng Lord. Resist the devil and he will flee from you. Sinabi sa Tagalog ng resist, layuan. Di ba naalala niyo si Joseph, the dreamer? Yung asawa ni Potiphar, inakit siya. Joseph, Nicholas. Hindi niya nilabanan. Tinakbuhan niya. Tama ba yun? Takbo si Nicholas. Magagalit si Josie. Sabi niya, mas takot ako kay Josie kaysa sa Diyos. So, tumakbo si Nicholas. Di ba nahablot yung kanyang damit? Hindi siya nagkasala. Kasi tumakbo siya. Pero pag nilabanan mo yun, hindi ka mananalo doon. Sigurado talo ka. Eh, huwag mong labanan. Amen? Takbo. Pag nakakita ka nakita mo habang nag-scroll ka, yung mga sexy, takbo. Amen? Huwag yung titignan ko lang. Anong kulay ng suot? So, wala na. Dire-diretso na po yan. Maniwala kayo sa hindi. Itong apat na maling gawin natin ay dahan-dahang pumapatay sa atin at nagpapahina sa atin. Yung apat na binanggit. Pero ang nakatakot doon, yung intimacy, yung isolation. Wala kayo sa akin. Pero, ang good news ay ito. Kaya mo itong ma-break at makalaya dito. Naniniwala kayo doon? Amen. So, hindi mo kailangan manatiling nahina. Hindi mo kailangan. Yung binanggit po natin kanina, baliktarin mo lang yun. Kanina, ini-ignore mo yung Word of God. Huwag mong ignorin. Tama? Kanina, sabi doon, mag-isolate, huwag ka maipag-isolate, maipag-fellowship ka. Tama po ba? Ano pa yung isa? Kung may tinatago kang sin, tapon mo na. Huwag mo nang itago. Tapos yung pangatlo, huwag mong hayaan ma-influensyan ka ng mundo. Makinig ka ng mga music. Sa isang Christians po, na tumutugtog, kaya tayo nahihirapan na tumugtog dito kasi meron kang tinutugtog na iba. Focus ka lang kung saan ka pinipis ng Diyos. Amen? Saan ka ginagamit, focus ka lang. Makikita mo yung kayang gawin ng Diyos. Pero pag naging ganon-ganon ka po, secular music, Christian music, secular music, para meron niyang kumantay, no? You long you baby. So, yung pinaghalo yung Christian music tsaka yung secular music. So, please, huwag naman. May kumakanta ka dito, no? Alam mo, kaawayan namin ni Rick eh. Kanta ka dito, no? Ang taas mo yun, no? Araw-araw. At igiling-giling. Pakinggan yan. Oo, di ba? So, sige po, tayo po natin tumayo. At purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sige po na, okay na po.